Alam niyo po mga kapuso, season 2 na po ng iListen. Tapos sa buong 2 season ng iListen, talagang laging seryoso yung mga topic namin. Tsaka talagang very inspiring yung mga nai-interview namin. Hindi ko ngayon alam bakit ito yung guest ko. May inspire kaya ako dito? Joke lang. Nakita na ba ako? Nakita na ba? Nakabuton ba? But it's the absolute joy na kasama kita ngayon sa iListen. Ang bagong pogi, Mr. Empoy Marquez. Siyempre, siya lang yung pumalakpak sa sarili. Tsaka ako pumalakpak sa sarili. Wala akong pag-enter. Pag-enter, wala. Nandito agad. Ay, ulitin natin. Gusto mo mas maganda? Oo. Anong gusto mong ano? Ano? Ano, The next tipo? generation leading man? Sige. Next generation. Pero leading man na pala ako. Yes, you are. At the moment, leading man. At the moment, Basta, yun na nga intro. Andito na ako, ang leading man, magpakailanman, forevermore, for all generations to come, Mr. Empoy Marquez. Nakadiri. At tinatawa-tawa mo dyan. Ay, sorry po. Julius Erman. Julius Erman ang Gusto mo pangalan may mo. gitna ako, di ba? Julius Erman. Julius Erman Okay. Shepherd. Kinakabahan ako. Ano ba yun? Don't cabs yourself. Don't cabs. Yeah, huwag Okay, kang okay. kabahan. Paano ka ba nagsimula sa showbiz? Natatawa na kaagad ako. Huwag kang Tinitingnan ko palang ikaw. Hindi, pero nag-research talaga kami tungkol sa'yo. Oh, Okay. Sino nagsulat niyan? Ano ba yung meron yung kanuna to at nawala ako, ha? Lagi bang masaya ang buhay ni Empoy Marquez? Masaya. Every day is happiness. Oo, Dapat. pero balita ko, parang maaga pa lang daw ikaw nasadlak sa pagtatrabaho. Oo, dati. Kasi migising ako ng 5 a.m. kaya maaga. Hindi, nung Ano ba? bata ka pa lang daw. Anong bata? Yes, oo. Yung Parang grade 6 ka pa lang daw. Nagtatrabaho ka na. grade 3, grade 2. Anong trabaho mo nun? Rumaraket ako sa tiyahing ko. Naglilinis ako ng bahay niya. Para maglinis? Para maglinis ako bahay niya. Ikaw mag-anak mo naman yun eh. Bakit ka pa humingi ng bayad? Matapang hiya ako. Ano yung matapang yan? Makapal ang mukha ko. Makapal ang mukha mo. Hindi, Okay. I mean, meron kasi kung ang tawag doon, dream na relo nung bata ako. Mhm. Sa gilid ng simbahan, sa Baliwag, Bulacan. Gustong-gusto kong bumili nun. Oo. Nakiusap ako sa tiyahin ko na gusto kong mabili yon. Kaya sabi niya, Magtrabaho ka. maglinis ako Okay, ng, okay. ng bahay nila. Ganun. Okay. Tapos nagsisweldo ako ng 10 pesos a day. 10 pesos a day. Oo. So, nabili mo naman yung relo? Nabili ko 110 yung relo. 100. Ang mura. Mura lang talaga siya Oo. nung araw pa yan. 90s, nung 90s. Okay. Hindi ko makalimutan yun kasi yun yung isa sa pinakamagandang memory nangyari sa akin. Pero bukod doon, naging tindero ka rin daw ng mani. Yung mani naman, yung nanay ko kasi, gumagawa ng mani, Oo. tapos gumagawa rin ng pastillas. Mhm. Kaya, pag gumagawa siya, pinapatinda niya sa mga pinsang ko. Mm-mm. Pero ako yung pinakabata that time, tsaka yung mga kapatid ko. Mm-mm. Nagtitinda ako sa loob ng classroom. So, hindi naman pala talaga, parang pastime mo lang to. Yes, oo. Okay. Nag-lightman ka rin daw, nagtrabaho sa convenience store, Yes. nag-service crew, at saka nagbabind daw ng mga libro. Libro, bookbinder. Bookbinder. Sa Bulacan din, sa Baliwag din. Oo. Bakit ang dami mong racket? Magkakaiba ng year. Mm-mm. Bookbinder, yung sa mga wedding, sa mga Oo. debut. Tapos sa... Bakit? Ba't kailangan kumita? Nangungupahan kami noong time na yun. Extra income din. Extra. Parang after kong ng high school, Oo. gusto kong ma-experience mag-work, magtrabaho. Ayokong manghingi sa parents, sa magulang, something ganyan. Para independent ba akong tawagin. And then, following years, nagtrabaho ako dun sa fast food, dun sa yung buntis na bubuyog. Oo. Doon. Oo. Tapos, after nun, sa convenience store, Oo. Numero yung pangalan. numero yung pangalan. Tapos, kaya naman ako nagtrabaho doon is graveyard yung pasok ko. 10 p.m. to 6 a.m. yung pasok.
Tapos 7 o'clock in the morning, Pasok ko sa pasok school. ka na sa high school, Hindi, college. sa college. College. Kailan ka natutulog? Pag gusto lang nila. Nino? Hindi. Wala nga, walang tulog nun. Kasi nga, Bakit? nagawa ko yung mga ano na yun, mga moment na yun, nung time na college ako, pag hindi ako magtrabaho, wala akong pang-aaral, pantutusto sa sarili ko. Bakit? Yung parents mo? Hiwalay sila. Ilan taon ka lang nung naghiwalay yung parents mo? Naghiwalay sila siguro, grade 4, grade 5, mga ganyan. Ang bata mo pa. Bata akong time na yun. So, sino nagpalaki sa'yo? Sila din naman, pero, hiraman, parang gano'n. And then, lola ko talaga. Anong naging impact sa'yo nung paghihiwalay ng parents mo at grade 4? Malaki kasi parang every time na nakikita ko yung mga kaklase ko, mga kalaro ko na kumpleto yung pamilya nila, parang lagi kong nare-remind sa isip ko na bakit kami hindi kumpleto? Diba? Bakit sila something ganyan, may ganyan. Pero hindi naman ako nainggit. Ano lang, nirespeto ko yung yung mga parents ko kung bakit Yung sila decision nila. Yes, so yeah. Oo. So, mas close ka sa lola mo? Pare-parehas naman sila, pero siguro yung maraming mga years lang nakasama ko yung lola ko. At yung mga kapatid ko, kasama namin lola ko. At So, paano yun? Kailangan mong mag-ambag sa income ng family. Kaya ka nagtatrabaho. may ganun na rin, pero hindi ganun kalaki yung income. Pero praise God. Kasi yung lola ko, mayroon siyang pension. Veteran or SSS something ganyan. Kasi yung partner niya, yung lolo ko, is sundalo nung araw. Mahirap bang pagsabayin yung pagtatrabaho tsaka pag-aaral? Mahirap. Kasi, papasok ako talaga sa school na wala talaga akong tulong. Oo. Tapos nakikinig ako sa ganyan sa professor ko. Hanggang sa nakakatulog, naging giraffe pa nga ako nun eh. Naging ano? Giraffe. Giraffe. Nakagano. Bakit giraffe? Yung tulog ko talaga nakagano na ako, talagang Okay. Siyempre, 'di ba, pag ka-college ka. Mascom ako noon eh, time na yun. Mascom. Okay. Mascom. Tapos Hindi ka nahuli ng teacher? nahuli nga ako. Ayun, nahuli ka. Nabalibag nga akong eraser eh. Tinapunan ka ng Oo, eraser. kasi Okay. nga, yung mga kaklase ko, mahaharot. Tinuturo ako. Oo, ginaganon kasi ako. natutulog ka na. Natutulog ako. Ano sinabi ng Sabi, teacher? Mr. Marquez, sabi nga. Tapos pag ko, ang lapit na nung eraser, bag dito. Tapos, Pero love ko yung mga yan. Kinausap ako sa may office. Ba't daw ako laging Puyat. Puyat. First subject of the day, yung ko pa, pinaka-major, ang pinapasukan ko. Yun, in-explain ko sa kanya na, Sir, kung hindi po ako magtatrabaho, convenience store, something ganyan, wala po akong pantutustos na pang-matrikula, pang-baon. Kaya nagawa ko po yun. Kaya naunawaan nila noong time na yun, sobrang nila, understanding. naunawaan nila. Hindi sila yung pinagalitan nila ako, something ganyan. So, paano? Pinagbigyan ka nila? Pinagbigyan nila ako. Tapos hanggang sa nag-decide na ako na work na ako. Tumigil ka sa pag-aaral? Tumigil ako sa pag-aaral. First year, college. Tapos hindi mo na natapos? Hindi na natapos. Undergraduate ako ng freshman na Mascom. Nire-regret mo ba yun? Oo, kasi pangarap ko talaga yun eh.